Ito na yung last mo para sa gabing ito. Ano bang kinamatay nito? Ang pagkakaalam ko, nalunod ng babaeng ito eh. Swimmer daw ito. Ang sabi, nagtitraining daw ito ng malunod. Pinulikat siguro kaya nalunod. Swimmer? Kung ganun, bakit siya nalunod? Jacob, kahit anong galing mo sa paglangoy, kung oras mo na, mamamatay ka. O ito, tapos ko nang matahi ang katawan niya. Okay na. Pwede mo na siyang linisin. Jacob, bakit tulala ka dyan? Wala. Naku, alam ko na yung iniisip mo, Jacob eh. Nangihinayang ka dahil namatay agad ang babaeng ito. Kung sa bagay, naintindihan kita eh. Sayang ang babaeng ito. Ang ganda eh. Saka, sexy pa naman niya. Baka siguro kung buhay pa siya, baka naging girlfriend ko pa siya. Ikaw talaga, Marco. Wala kang pinapalagpas, pati bangkay pinapatulan mo. Loko! No, Jacob? Embalsamuhin mo na ba siya? Ako na. At ako na rin na magbibihis sa kanya. Okay, sige. Siya nga pala. Dumating na ang damit na ipasusuot sa kanya. Dinala nung kapatid niya. Grabe. Ang sexy din ng kapatid na babaeng ito. Yummy, pare. Ano ka ba, Marco? Naluloko ako sa'yo eh. May patay dito sa tabi tapos natutuwa ka pa. Sige, baka multuhin ka ni... Ano nga ba pangalan nitong babae? Tingnan mo dyan sa tag na nakatali pa sa paa niya. Teka. Camila Marasigan. Pang Viva Max ang pangalan, pare. Shh! Ano ka ba? Baka biglang magising si Camila at sakaling ka. Ano to? Eksena sa horror movie? Ang loko! Sige. Ikaw na ang bahala sa kanya. Good luck, pare. Mamaya, makikita mong nakatayo na sa likuran mo ang kaluluwa ni Camila. Sira. Sa tagal ko ng imbalsamador, matatakot pa ba ako sa multo? Hindi, no? Kung maging zombie yan, Sira ka talaga. Malis ka na nga dito, Marco. Nasisiraan na ako sa'yo. Sige, uwi na ako. May date pa ako sa girlfriend ko ngayong gabi, ha? Sige, pare. Mag-ingat ka sa biyahe. Good luck sa date mo. Okay. Sayang ka, Camila. Kung nakilala lang sana kita na mas maaga, sigurado magiging kaibigan kita. Baka nga maging girlfriend pa kita eh. Kung nasan ka man ngayon, rest in peace. Sana makita mo ng liwanag patungo sa Panginoon. Kumusta ka na? Masaya ka ngayon Inspired ka Bakit? Ano ba nangyari sa'yo nitong nakarang linggo May girlfriend ka na ano? Sinugot ka na ba ni Angela? Ito talaga taong to. Hindi ko nililigawan si Angela, pare. Hindi naman sa nagfi-feeling gwapo ako, pero hindi ko siya type eh. Wow! Juicy ka pa, pera! Pero seriously sino bang bago mong inspirasyon Sabihin na nating may inspirasyon ako ngayon. Sa totoo lang, inspirado naman akong gumuhit at mag-painting. Talaga pati nga dali. Simula kasi na magtrabaho ka sa punerarya, di ka na nag-drawing o nagpinta pa eh. Teka. Papakita ko sa'yo. Ito. Sige. Itong sketchpad ko. Yan. Ako mismo nag-drawing yan. Wow! Ang ganda naman ng babaeng ito. Ang ganda ng pagkakaguhit mo eh. Teka, Jacob. Mukhang pamilyar eh. Di ba, ito yung babaeng inimbalsam natin isang linggo? Yung Camila ba yun? Yung swimmer na nalunod? Tama ka. Siya nga yan. Siya yung inspirasyon mo? Jacob, pare, kinikilabutan ako sa'yo eh. Bakit naman? Ano masama kung i-drawing ko siya? Baka sinasaniban ka na ni Camila eh. Nagmumulto na siya sa'yo. Marco,
Alam mo ba, madalas ko mapanaginipan si Camila. Pero di siya yung tipong patay na bumangon sa hukay. Oh, ano? Napapanaginipan ko si Camila bilang buhay na tao. Tulad kagabi. Oh, Napanaginipan ko na nagde-date daw kami dalawa ni Camila, tapos sinagot raw niya ako. naku pare. Alam mo ba ibig sabihin yan? Eh, ano? Naku Jacob, minumulto ka na ni Camila. Minumulto. Oo. Aba, nararamdaman kong hindi gagawin sa akin ni Camila yun. Nararamdaman kong mabuti siyang tao nung nabubuhay pa siya. Paano mo naman nasasabi yan? Eh di naman kayo nagkakilala. Jacob naman. Yan na yung mga senyalis na minumulto ka ng babaeng yun. Teka lang. Alam mo, sa totoo lang, kung magkakaroon man ako ng girlfriend, ang gusto ko, yung kamukha ni Camila. Ano ba pare? Naku, makaalis na nga. Kanina pa tumataas ang balahibo ko sa'yo eh. Jacob? Jacob? Camila? Camila? Teka, anong ginagawa mo dito? Patay ka na, di ba? Nagbalik ako para paligayahin ka. Camila, teka, sandali. Camila, wag dyan. Sandali lang. Bakit, Jacob? Ayaw mo na ba sa akin? Camila, ano nangyayari sa mukha mo? Naagnas ka, Camila. Ang mga mata mo lumuluwa na. Pati mga ngipin mo nabubungi na. Camila! Maganda Camila! naman ako, hindi ba? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Jacob! Lumayo ka! Jacob! Tulungan mo ako! Lumayo ka! Jacob! Hindi ikaw si Camila! Hindi ikaw si Camila! Ah! Ah! Diyos ko! Diyos ko! Buti naman panaginip lang pala lahat. Sorry, Camila. Sana mapatawad mo ako sa ginawa ko sa bangkay mo. Sandali. May mga naririnig akong yabag mula sa labas ng kwarto. Imposible. Paano mangyayari yun? Ako lang ang tao dito sa condo unit ko. Baka pinasok ako na magdanakaw, ha? Baka bangon nga saglit at masilip kung sino ang taong yun. Ano kayo nangyayari sa labas? Madilim ang buong unit ko. Wala namang tao. Saan kaya nanggagaling ang mga yabag na yun? Teka. Buksan ko nga muna ang ilaw. Yan. Maliwanag na. At least hindi na nakakatakot. Diyos ko po. Ilang araw ko na napapanaginipan si Camila. Ay! May bumagsak sa kusina. Camila? Camila, ikaw ba yan? Minumulto mo ba ako? Kung ikaw yan at naririnig mo ako, patawarin mo ako sa ginawa ko sa bangkay mo. Pinagsisisihan ko na yun. Camila, sorry na. Sorry. Pakiusap. Huwag mo na akong takutin. Namatay ang sindi ng mga ilaw. Diyos ko po. Makabalik na lang ulit sa kwarto ko.
ka na ba magpaparamdam sa akin? Pakiusap. Jacob, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Camila! Multo! Jacob. Jacob. Panaginip lang pala. Jacob! Jacob! Kuya naman eh. Ginulot mo naman ako eh. Anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? Pasensya ka na. Kanina ka pa kasi kita tinatawag eh. Hindi ka sumasagot eh. Kung kanina ka pa nandito, bakit hindi mo man lang ako ginising? Binabangungot ako eh. Pansin ko nga eh. Nagsasalita ka ba natutulog? Ano yung mga sinasabi ko? Puro wag. Sino ba yung napapanaginipan mo? Ha? Wala. Wala yan. Bumaba ka na. Kakain na tayo ng agahan. Oo, kuya. Akala ko ba kakain tayo? Bakit tinitignan mo pa rin yung mga painting ko? Sino ba yung pinipinta mo? Imaginary girlfriend mo? Ay naku, Jacob. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana ng kawirduhan eh. Ano? Bababa ba tayo o ano? Teka, sandali lang. Ang ganda at ang sexy na babaeng nasa painting eh. Ilang araw mo tong pininta? 1 linggo. Hindi pa tapos yan. Lalagyan ko pa yan ng mga konting shadow effect. Sino tong babaeng model mo? Yan. Hmm, Siya si Camila. ipakilala mo naman sa akin oh. Hindi pwede, kuya. Ha? Bakit naman? Patay na si Camila. Ano? Patay na yung babaeng yan? Anong ikinamatay? Ako yung mortician na umasikaso nun sa bangkay ni Camila. Ngunit tumatak sa akin ang itsura niya. Ganun ba? Katakot naman, Jacob. Baka sinasapian ka na ng babae dyan sa painting mo, ha? Hindi naman sa sinasapian. Pero alam mo, Kuya Chad, simula nung imbalsamoin ko siya 4 months ago, nagpaparamdam siya palagi sa akin. Ano? Kaya nga ako bumalik dito sa inyo kasi nagpapakita siya sa akin dun sa condo unit ko. Uy, mga anak! Bumaba na kayo rito! Huwag niyong paghintayin ng pagkain. Tara na, Jacob. Bumaba na tayo. Baka magalit na sa atin si Papa kapag hindi pa tayo bumaba. O na, tara. Bumaba na tayo. Bakit ba ang tagal niyong bumaba? Ha? Kanino ko pa kayo tinatawag? Ikaw, Jacob. Nagpipinta ka na naman ba? Mind your own business, Papa. Ay, naku, huwag kang ang bastos, Jacob, ha? Jacob, pwede bang tigilan yun na yan? Nasa harap tayo ng pagkain eh. Tumahimik ka dyan, Chad, ha? Kinakausap kong kapatid mo. At ikaw, Jacob, kailan mo ba titigilan niyang walang kwenta mong bisyo, ha? Sinasayang mo lang ang oras mo dyan, eh. Teka pa. Magkaliwanagan nga po tayo. Bakit niyo po ba pinag-iinitan yung pagpupinta ko, ha? Please lang. Huwag niyo nang pakialaman yung kaisa-isa kong libangan sa mundo. Paano hindi ako makikialam? Pasaway kang lalaki ka, eh. Gusto kong maging doktor ka, pero anong ginagawa mo? Sa halip na doktor, mas ginusto mong maging embalsamador. Bakit ba pa? Marahil naman po ang trabaho ko, ha? Huwag kayong mag-alala pa. Kapag namatay po kayo,
ako mag-iimbalsa mo sa inyo. Ba't hayop ka? Magsalita ka, akala mo kay galing mong pintor eh. Ang papangit naman ang mga gawa mo. Pa, maaaring anak niyo ako. Pero wala kayong karapatan na insultuin ako at yung mga gawa ko. Teka, pa. Jacob, tama na. Pa, bakit di nyo na lang hayaan si Jacob na sundin ko anong gusto niya? Kung gusto niya maging pintor, so be it. Huwag niyo na po siyang diktahan. Huwag niyo po kayong makialam. O sige, hindi ako makikialam sa inyo. Pero kapag pumalpa kayo, sino ba nilalapitan nyo? Ha? Ako, di ba, Jacob? Hinayaan kitang gawin ang gusto mo noon, pero anong ginawa mo? Puro sakit ng ulo lang ang binigay mo sa akin. Nung nakabuntis ka, kanino ka humingi ng tulong? Sa akin, di ba? Ako ang naperwisyo noon sa pagkakamaling nagawa mo. Pa, nakaraan na yon. Sige, Jacob. Magpatuloy ka sa pagiging pasaway. Pero kapag nagkamali ka ulit, wag na wag ka nang hihingi pa ng tulong sa akin. Magkalimutan na tayo. Tanda mo yan. Teka, bakit ba palagi nyo na lang ako pinag-iinitan? Pati pagpipinta ko. Eh, habi ko lang naman yun eh. Sa magkakapatid, ikaw ang pinakamahirap at pinakawalang kwentang trabaho. Anong sabi nyo, pa? Walang kwentang pagiging imbalsamador ko. Oo, Bakit alam niyo po ba kung magkano ang kinikita ko? Baka nga mas malaki pa ang kinikita ko sa inyo nung katrabaho kayo sa munisipyo eh. gusto kong maging doktor ka tulad ng mama mo. Ginastosan kita. Asang-asa ko noon na makakatapos ka at magkakaroon ng lisensya. Pero anong ginawa mo? Nagpabaya ka sa pag-aaral mo. Tapos, nalaman-lamang ko na lang, nag-shift ka pala ng kurso. Ano ba masama kung magtrabaho at kumita ako sa mga patay? Hindi naman ako naging doktor, pero proud ako kung ano ako ngayon. Manahimik ka! Puro disappointments na lang ibinibigay mo sa akin. Sana pala, hindi na lang kita naging anak! Yun naman pala eh. Hindi magkalimutan na tayo. Bastos ka, Jacob! Sige! Ipagpatuloy mo lang yan! Sinasabi ko sa'yo, hindi ka asenso sa buhay kasi lapastangan ka sa magulang mo! Kailan kaya matatanggap ni Papa ang katotohanan ng isa akong embalsamador at hindi isang doktor? Ewan ko ba? Pero parang napaka-irrational na magalit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang gusto niya. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Gusto ko magkaayos na kami ni Papa pero parang siyang lumalayo sa akin eh. Ay, Panginoon. Jacob. Jacob. Parang may naririnig akong tumatawag sa pangalan ko ha. Jacob. Mag-iingat ka. Naku po, Diyos ko! Pasaway! Biglang sumingit yung kotse sa dinaraanan ko kaya nabangga ako eh. Pero totoo ba yung nakita ko sa rearview mirror? Si Camila, nasa likod ko kanina, sigurado ako doon. Kaya tuloy ako nagulat at hindi ko nakita yung sumingit na kotse. Excuse me! Excuse me! Lumabas ka dyan! Binangga mong kotse ko! Sandali. Lalabas na ako, sandali lang. Ano, mister? Binangga mo ang sasakyan ko! Camila? Hello? May kausap ba ako? Hoy, mister! Nalalaki mga mata mo dyan. Parang nakakita ka ng multo ah. Ha? Sorry. So, it seems na nakikipag-usap pala ako sa isang absent-minded. No wonder nabangga ang sasakyan ko dahil sa pagiging absent-minded mo. Excuse me? Hindi kita mababangga kung hindi ka nag-overtake sa akin. At pinapalabas mo pa na akong may kasalanan? Hindi nga ba? Ayan oh. Halatang halata sa posisyon ng mga sasakyan natin na ikaw ang may kasalanan. Saka bukas ang dashcam ko, miss.
Gusto mo ipakita ko pa sa'yo ngayon? Huwag mo nga akong baligtarin. Oh, miss. Teka, easy lang ha. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Mapag-uusapan natin to sa maganda at maayos na paraan. Pareho lang naman tayo nasiraan ng sasakyan eh. Hindi mangyayari sa atin to kung nag-ingat ka lang. Miss, ikaw ang may kasalanan. Hindi ako. Ikaw ang nag-overtake, di ba? Kaya nga, hihingi ako ng danyos dahil sa nangyari. Pero, basta hindi ako magbabayad kasi pareho lang tayo nasiraan at saka tatawag ako ng taga-MMDA na mag-iimbestiga para magkaalaman kung sino talagang may kasalanan. Miss, ako nga pala si Jacob. Ikaw, anong pangalan mo? Donna, Anyway, kung lumabas sa investigasyon na ako may kasalanan sa pagkakabangga natin handa ako magbayad sa mga nasira sa'yo. Pero kung ikaw, maaaring hindi na lang siguro ako magpapabayad. Add mo na lang ako sa Facebook mo. ibang klase rin ang diskarte mo, mister. Teka, ano naman ang mapapala mo dun? Gagawin kitang chatmate at friend. Wow, ha? Kaya nga ihanda mo na ang sarili mo kasi mamaya, pagkatapos nito, chatmate na kita. Parang kailan lang nung nagkakilala tayo noong magkabanggaan ng mga sasakyan natin. Ngayon, 3 linggo na tayong magkaibigan. Ang bilis ng panahon, no? Siya nga pala, may tatanong ako sa'yo. May kakambal ka ba? Ha? Wala. Bakit mo naman naitanong? May kakilala kang Camila Marasigan? Oo. Pinsan ko siya. Kamamatay pa lang niya months ago. Kamukhang kamukha mo kasi siya. Pasensya ka na kung ngayon ko lang naitanongin sa'yo. Kailan pa kayo magkakilala ni Camila? Actually, hindi talaga kami magkakilala. Na-meet ko lang siya nung mamatay siya. I don't get it. Ako ang nag-imbalsa mo sa kanya. Ganun ba? Alam mo ba? Simula nung makita ko siya sa morgue, hindi na siya matanggal sa isipan ko. Wait, wag mong sabihin sa akin na na-in-love ka sa patay. Hindi naman. Na-inspire lang ako sa beauty niya. At siya ang naging subject ko sa mga paintings ko. Talaga? Painter ka pala? Oo. Habi ko ang pagdodrawing at pagpipinta simula pa ng bata ako. Marami akong paintings ni Camila. Gusto mo makita? Sure. Gusto ko makita ang talent mo, Jacob. Donna, ito si Camila. Magaganda tong mga painting mo ni Camila. Ibig sabihin, ang muse mo pala ay isang bangkay? Ang totoo niyan si Camila naging ideal woman ko. Alam ko noon na imposibleng makakita pa ako ng tulad niya. Pero nagulat talaga ako na makilala kita. So, kaya mo lang ba ako kinaibigan kasi nakikita mo sa akin si Camila? Nagkakamali ka, Donna. Iba ka sa babaeng nasa painting kasi mahal kita. Anong sabi mo? Mahal kita. O yan. Nagtapat na ako sa'yo. Tandaan mo, mahal na mahal kita dahil ikaw ang binubulong nitong puso ko.
Hindi dahil sa kamukha mo yung babaeng nasa painting. Oo. Maaaring sinabi ko na gusto kong mapangasawa yung kamukha ni Camila. Pero nung dumating ka sa buhay ko, pinangako ko sa Diyos na hindi ko na siya pakakawalan pa at mamahalin ko siya ng buong tapat. Donna, naniniwala akong pinagdagpo tayo ng tadhana dahil ikaw ang sagot sa matagal ko nang dinarasal sa Panginoon. Sandali. Ang bilis. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa iyo ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali na mahalin mo rin ako. At least nasabi ko lang sa'yo ang totoo kong nararamdaman. Jacob, may pagtatapat din ako sa iyo. Ano yun? Alam mo ba, nung minsang nagbabasa ako ng Bible, yung Old Testament, agad kong nagustuhan yung pangalang Jacob. Kaya sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaanak ako, Jacob ang ipapangalan ko. Pero hindi ko in-expect na makikilala ko someday na isang lalaking may ganung pangalan. Talaga? So, iniisip mo na destiny ang pagtatagpo nating dalawa? Siguro nga. So, kung naniniwala ka palang destiny to, Sige, Jacob. Subukan natin kung hanggang saan makakarating ito. Sinasagot na kita. Tayo ng dalawa. Bakit hindi ka na dumadalaw dito sa bahay? huwag na. Pag nandiyan naman ako, pinag-iinitan lang ako ni Papa. Siya nga pala. Free ka ba ngayon? Tara. Labas tayo. Busy ako, kuya. O bakit? Ano ba yung ginagawa mo na naman? Tinatapos ko tong painting ko ngayon. Inspired kasi ako ngayong araw, kaya sinasamantala ko ang pagkakataon. Sino naman ang inspiration mo, Jacob? May aaminin ako sa'yo. May girlfriend na ako, kuya. Ha? Talaga? Kailan pa? Anong pangalan? Kanina lang siya pumayag na maging girlfriend ko siya. Sabi niya sa akin, let's give ourselves a try. Sana maging successful ang relationship namin ni Donna. So, experimental lang pala yun, ganun. Siguro. Anong itsura ng Donna na yan? Sinong peg na artista? Teka, di ba nakita mo yung muse ng mga paintings ko? Sino? Yung bangkay na nagbigay inspirasyon sa'yo? Camila ba ang pangalan nun? Kuya, pinsan ni Camila, si Donna. Kaya magkamukha silang dalawa. So, kaya mo pala siya ginawang girlfriend? Para lalong ma-inspired ka sa pagpipinta mo, gano'n? Hindi lang basta ma-inspired. Tingin ko, siya na ang mundo ko. Oh, wow. Oh, well. Congrats, lover boy. Sana maging successful ang experimentation nyo. Uy! O bakit, Jacob? Anong nangyari dyan sa'yo? Biglang nag-brown out sa unit ko. Sandali, kuya. Tawagan na lang kita mamaya. Ang dilim. Bakit kaya biglang nag-brown out? Aba, may ilaw naman sa labas, ha? Jacob, Sino yan? Bakit nandito ka sa unit ko? Jacob, Camila? Jacob, bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ko. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi ba aksidente ang pagkamatay mo? Jacob, mag-iingat ka. Dahil may Judas sa paligid mo. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ano? Jacob. Jacob. Nagkailaw na.
Nawala na si Camila. Diyos ko. Anong ibig niya sabihin? Kung di aksidente ang pagkamatay niya, ibig sabihin pa nun, pinatay siya. At sinong tinutukoy niyang utas? Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hallucinations lang pa to. Totoo nagpapakita sa akin ng multo ni Camila. Jacob, malungkot ka na naman. Bakit? Ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Donna, may tatanong lang sana ako sa'yo. Sana sabihin mo sa akin ng totoo, ha? Sige, ano yun? Aksidente ba talaga ang pagkamatay ni Camila? Oo. Bakit hindi pina-autopsy ang bangkay ng pinsan mo? Hindi na. Kasi kumbinsido naman ang buong pamilya ni Camila na walang foul play na naganap. Ganun ba? Kasi Donna, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero nagpapakita at nagpaparamdam sa akin si Camila. Ha? Talaga? Alam ko mahirap paniwalaan. Pero nagsasabi ako ng totoo. May sinabi ba siya sa'yo? Marami. Una, tulungan ko raw siya. Pangalawa, bigyan ko raw ng hustisya ang pagkamatay niya. At yung pinaka naguguluhan ako, may Judas daw sa paligid ko na siyang dahilan ng pagkamatay ni Camila. Ganun ba? Oh, parang gulat na gulat ka naman. Sino hindi magugulat sa sinabi mo? Wala ka bang alam kung sino yung mga kagalit ni Camila bago siya namatay? Wala eh. Hindi naman kasi kami close ni Camila. At saka, hindi naman ako nangingialam sa buhay ng iba. Dito na lang, Donna. Pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko malaman kung ano talaga ikinamatay ng pinsan mo. Kung may foul play ba na naganap sa pagkamatay ni Camila, kailangan nating ilantad ang katotohanan para matahimik na ang kaluluwa niya. I'm sorry, Jacob, pero hindi ko maipapangako yan sa'yo. Ayokong pumasok sa gulo. Kung pinatay man si Camila, labas na tayo dun. Baka sa kakahanap natin sa katotohanan, tayo naman ang mapahamak. Sana naiintindihan mo ko. Sa bagay, naiintindihan kita. Pero ramdam kong hindi ako titigilan ng kaluluwa ni Camila hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya sa pagkamatay niya. Salamat at nakauwi na ako sa bahay. Donna, Oh, Michael! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa bahay ko? oh, di ka na dapat magtaka sa akin kasi alam mo namang magaling ako pagdating sa pagpasok ng bahay ng iba. Anong kailangan mo? Ikaw, Donna. Kasi namimiss na kita eh. Ano ba, Michael? Tigilan mo nga ako! Bakit ba ayaw mo na makipagkaligan sa akin, ha? Dahil ba dyan sa bago mong boyfriend? Jacob ba pangalan nun? Kakaiba pangalan niya, ha? Tigilan mo na ako, Michael. Di. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi kita kayang mahalin. Wala kang pag-asa sa akin. Hindi, Donna. Sa akin ka lang. Ha? Pwede ba? Lumayo ka nga sa akin! Ano ba, Donna? Bakit bang arte-arte mo? Ha? Mas gwapo naman ako di hamak kaysa kay Jacob, ha? Ano mang meron sa kanya, ha? At patay na patay ka sa kanya, ha? Marami!
At saka anong magagawa mo? Eh siya ang mahal ko. Hiwalayan mong lalaking yan. Hindi ko gagawin yon. Ha? Nagmamatigas ka, ha? Eh kung sabihin ko sa kanya, ang lahat ng sekreto mo, ha? Don't you dare! Gagawin ko yun! Ha? Ano na lang kaya ang masasabi ng mga kamag-anak mo kapag nalaman nila ang totoo? Si Jacob, ano na lang kaya ang sasabihin niya kapag nalaman niyang ang girlfriend niya ay isang... Tumigil ka na, Michael! Please! Tigilan mo na ako! Di kita titigilan hanggat di mo ibinibigay sa akin ang gusto ko. Ano bang gusto mo? Ikaw ang gusto ko, ha? At kapag hindi mo ibinigay sa akin, isusunod ko si Jacob sa listahan ko! Sige! Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Basta huwag mo lang sasaktan si Jacob. Please, Michael. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayong dalawa, ha? Doon na. Paligayahin mo ako ngayong gabi. Hindi ako makapag-concentrate, Kuya Chad. Pansin ko nga eh. Wala kang bulsa sa'yo. Sayang tuloy ang mga bala eh. Teka Jacob, bakit ba lumilipad yung isip mo ha? May problema ka no? Si Donna ba? Oo, Kuya. So, nag-away kayo? Hindi naman kami nag-away. Hindi lang siya nagpaparamdam sa akin. Mag-iisang linggo na. Ganun? Well, anong nangyari sa kanya? Kuya, ang totoo niyan eh. Namit ko na ang mga magulang ni Donna. Oh, Ayaw nila sa akin. Ha? Kaya siguro may pressure sa girlfriend ko. Pilit nila kaming pinaghihiwalay. grabe naman sila. Eh bakit ka naman nila aayawan? Wala namang mali sa'yo. Mabait ka naman, matalino. Nanggaling naman tayo sa may kaya at respetadong pamilya. Pinagdapat kasi sa akin ni Donna na matagal na siyang pinagkasundo ng mga magulang niya sa ibang lalaki bago pa kami nagkakilala. Ano? Uso pa palang arranged marriage ngayon? Ganun? Ang kinakasama pa ng loob ko, nagbanta pa sa akin ng papa ni Donna na kapag hindi ko raw hiniwalayan ang anak nila, ilalayo raw nila sa akin ng girlfriend ko. Kaya nga hindi ko na mapuntahan si Donna sa bahay nila eh. Oh, wow. Ang lakas maka Romeo and Juliet ng love story niyo ni Donna, ha? Kuya, Oh, ano bang gagawin ko? ano pa ba? Eh di paglabo mo ang pagmamahalan niyo ni Donna, kahit ayaw nila sa'yo, patunayan mo pa rin sa kanila na mas deserving ka para sa kanilang anak. Huwag kang sumuko, Jacob. Alam mo, Tol, wala sa lahi natin ang madaling sumuko sa laban. Tandaan mo yan. Teka kuya, may tumatawag lang sa cellphone ko. Meron ba? Teka, sasagutin ko lang. Si Donna. Hello, Donna? Jacob, Bakit ngayon ka lang tumawag? At saka, kapag ako tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot. pasensya na. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Pwede ba tayong magkita? Oo naman. Sige, saan tayo magkikita? Doon na lang siguro sa park na madalas nating pagtambayan. May mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Hihintayin kita doon, Jacob. Sige, Donna. Pupunta ako doon. Hintayin mo ako. Donna, napansin ko kasi kanina ka pa walang kibo dyan. Kanina nung nasa park tayo tahimik ka lang. Kinakausap kita pero hindi ka kumikibo. Teka, di ba may sasabihin ka sa akin? Ano ba yon? Jacob, Oh, I'm sorry. sorry? Bakit? Nagpasya ng mga magulang ko. Sa susunod na buwan,
ikasal na namin ni Michael. Pero Donna naman, huwag mo namang gawin yan. Alam mo namang mahal na mahal kita, diba? Pero wala akong choice, Jacob. Gustuhin ko mang umayaw, pero hindi pwede. Anong hindi pwede? Sabihin mo nga sa akin. Mahal mo ba si Michael? Hindi. Hindi ko mahal si Michael. Eh kung gano'n naman pala, bakit magpapakasal ka sa kanya? Kasi kapag hindi ako nagpakasal kay Michael, mapipilitan si Papa na bayaran ang mga utang niya dito. Maghihirap kami. Pero okay lang sana sa akin na maghirap kami. Kaso si Michael, nagbanta siya sa akin kapag hindi ko raw siya pinakasalan. May gagawin daw siya sa'yo na hindi maganda. Jacob, natatakot ako. Ayaw kong may gawin siyang hindi maganda laban sa'yo. Ayaw kong madamay ka sa problema ng pamilya namin. Hindi ako natatakot kay Michael. Kaya ko siyang harapin. Hindi mo kilala si Michael, Jacob. Marami siyang pwedeng gawin sa'yo at ayaw kong mangyari yun. Dahil lang ba doon, kaya susuko ka na? Oo, ayaw kong mapahamak ka kaya nakapagdesisyon na ako. Itutuloy ko ang kasal kay Michael. Donna naman. Huwag mo naman gawin niya, nakikiusap ako. Huwag mong ituloy. Maghiwalay na tayo. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi kayo kakasal kay Michael. Ipaglalaban kita, Donna. Huwag mong pakasalan ng lalaking hindi mo naman mahal. Magiging miserable lang ang buhay mo kapag tinuloy mo yun. Kaya please, sa akin ka lang magiging masaya, Donna. Jacob. Donna, huwag ka matakot na lumaban. At saka walang mangyayaring masama sa akin o sa'yo. Hanggat nabubuhay ako, ipagtatanggol kita. Lalaban tayong dalawa. Hindi matutuloy ang kasal niyo ni Michael. Walang makikipaghiwalay sa atin, Donna. Tandaan mo yan. Jacob. Halika rito. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Tahan na. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganyan eh. Basta, Donna, mahalin mo lang ako. At nangangako ako sa'yo na ibabalik ko rin ang pagmamahal na ibibigay mo. I'm sorry, Michael. Sandali nga, Donna. Ano na naman bang kailangan mo sa akin, Michael? Sige na, umalis ka na! Iwanan mo na ako mag-isa! Hindi ko gagawin yan. Huh? Nakuha mo ng gusto mo, di ba? Kaya pwede ba bigyan mo muna ako ng space? Balik ka nga rito. Anong ginagawa mo sa akin? Pakiusap! Kung may binabalak kang masama sa akin, nagmamakaawa na ako sa'yo na wag mo nang ituloy. Wala akong gagawing masama sa'yo. Balik ka nga rito. Ha? Paligayahin mo ako. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ano ba? Tulong! Tulong! Donna! Huwag mo ako mabakan dyan! Bastos ka, Michael! Huwag kang maingay. Ito na! Kapag pinagpatuloy mo yung kaarte mo, papatayin kita. Saka huwag kang umastang video na kasi matagal na kita nakuha. Hindi ka ba talaga tatahimik, ha? Ito! Huwag ka naman kasing pumalag para hindi ka masaktan! Ha?
Nathan. Sino ba may gawa sa'yo nun, ha? Sabihin mo sa akin. Si Michael ba? Oo. Jacob, binaboy niya ako. Ha? Pinagsamantalaan niya ako. Ano? Walang niya talagang lalaking yun. Papatayin ko siya. Wag. Pakiusap pag mong gawin yan. Ayoko madungisan ng dugo ang mga kamay mo. Pero Donna, hindi ko kayang ipagsawalang bahala yung kahayupang ginawa niya sa'yo. Jacob, I'm sorry. Pero hindi ko na kaya lumaban pa para sa pagmamahalan natin. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin makikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, patawarin mo ko, Jacob. Pero nakapagdesisyon na ako para matapos na ang gulo. Michael! Hayop ka! Jacob! Walang hiyara ka! Bakit mo ginasa si Donna, ha? Papatayin kita! Talagang sira ulo to. Mga kasama! Tulungan niyo ako rito! Tuma! Ha? Ang lakas ng loob mong lusubin ako sa teritoryo ko, ha? Mga pare! Ha? Basag niyo pag umukha ng lalaking yan! Ano? Sige pa! Bugin niyo pa! Ano? Ha? Ano, Jacob? Ha? Aba, Michael! Mukhang lalaban pa tong lalaking to, ha? Bobo nga! Ano? Mga hayop kayo! Ano? Ang sasama nyo! Ba't talagang... Anong sabi mo? Ha? Ako? Hayop ako? Sinong hayop, ha? Anong lobo ka ba? Ano? Susuko ka na ba? Ano? Michael! Wala na yan! Sige, magbugin nyo pa! Michael! Tama na yan! Nakikiusap ako! Donna! Tama na! Oh, Michael! Ha? Nandito na pala yung girlfriend mo, eh. Teka, bakit ka ba narito, Donna, ha? Ipagtatanggol mo ba yung lampang ex mo, ha? Tumigil ka na, Michael! Matapang ka lang kasi nandyan ang mga kaibigan mo! Ba't pinalalabas mo na duwag ako? Ha? Ganon? Bakit? Hindi ba? Ha? Ganon, ha? Hayop ka! Ba't mo sinampal si Donna? Papatayin kita! Jacob! Jacob, tama na! Hayaan mo na lang siya! Ako lang naman ang kaya niya eh! Itiko mo yung bibig mo, ha? Kung ayaw mo masaktan pati tong ex mo! Michael, pabayaan mo na si Jacob! Total naman nakuha mo na ako, di ba? Nakikiusap ako. Huwag mo na siyang saktan! Sandali, ha? Pumunta ka lang ba rito para iligtas ng lalaking ito, ha? Mahal na mahal mo talagang lampang ito, ha? Pakiusap, tama na. Maawa kayo kay Jacob. Sige na, gagawin ko ang lahat. Pakawalan niyo lang siya. Talaga daw na, ha? Eh kung sabihin ko sa'yo na halikan mo ako ngayon din, ha? Gagawin mo? Donna, huwag mong gagawin yan. Please, huwag. Huwag, Donna. Kung yun ba ang gusto mo. Sige. Donna. Huwag. Donna. Michael, please. Pabayaan niyo na si Jacob. Kahit na tumutol pa siya, tuloy na tuloy pa rin naman ang kasal natin. Di ba, Michael? Please. Sige. Madali naman akong kausap, eh. Basta pagkatapos nito, lalayuan mo ng lalaking ito. Nagkakaintindihan mo tayo? Oo, lalayo na ako sa kanya. Donna. Donna, huwag. Huwag, Donna. Jacob, patawarin mo ako, pero kailangan kong pumili. At si Michael ang pinipili ko. Jacob! Jacob! Camila.
Camila, ikaw ba yan? Nasaan ba ako? Anong lugar to? Alam ko na nanaginip lang ako. Jacob, Camila, akala ko hindi ka na makapakita sa akin. Pasensya ka na kung di na kita natulungan makuha ang hinihingi mong ustisya. alam kong nasasaktan ka pa rin sa hiwalayan ninyo ni Donna. Pero tama lang ang naging desisyon mo. Jacob, may dapat kang malaman. Ano yun? Si Donna, siya ang pumatay sa akin. Ano? Totoo ba sinasabi mo? Siya talaga ang pumatay sa akin. At tinulungan siya ni Michael para patayin ako. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ko masabi sa iyo ang totoo. Kasi nakita kong mahal mo si Donna. Pero tama lang ang naghiwalay kayo. Kasi mamamatay tao siya. Ano nang plano mo ngayon? Anong gusto mong gawin ko? Paaminin mo si Donna. Paaminin mo siya. Paaminin mo siya sa kasalanang ginawa niya sa akin. Jacob, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating, ha? Tungkol dun sa nangyari nung isang araw, Hindi yun ang dahilan kung kaya ako nakipagkita sa'yo. Tungkol kay Camila. ha? Anong ibig mo sabihin? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng pinsan mo? Siyempre wala. Nagpakita sa panaginip ko si Camila. At sinabi niya sa akin ang totoo. Na ikaw ang pumatay sa pinsan mo at kasabwat mo, si Michael. Alam mong kalokohan lang ang mga panaginip. Paninindigan mo talaga ang pagiging sinungaling mo, ha, Donna? Alam kong nagsasabi ng totoo si Camila. Ikaw ang pumatay sa kanya. Umamin ka na! Oo! Ako ang pumatay sa kanya. Donna, bakit mo ginawa yun? Naiinggit kasi ako kay Camila. Mas maganda siya, mas matalino, mas pinupuri. Lahat ng mga opportunities na dapat para sa akin, inaagaw niya kasi tingin sa kanya ng mga tao, she's better than me. Nabuhay ako sa anino ni Camila. Dahil lang doon kaya mo siya pinatay? Oo! Tandang-tanda ko pa noon. Sabay kami nagsuswimming sa pool nung gabing yon. Galit na galit ako sa kanya kasi nabalitaan kong siya ang napromote sa company na pareho naming pinagtatrabahuhan. Ako dapat ang mapopromote. Pero ginamitan niya ng ganda at karisma ang mga boss ko. Kaya siya ang pinili sa halip na ako. Kinumpronta ko siya, pero natalo ko nun. At nung nag-swimming kami, sinamantala ko ang pagkakataon. Sinakal ko siya hanggang hindi na siya makahinga. Nakita yun ni Michael, pero hinayaan lang niya akong patayin si Camila. Jacob, kitang-kita kong nalagutan ng hininga ang pinsan ko. Napakasama mo. Sumuko ka na sa mga pulis. Hindi ako susuko. Ayokong mabilanggo. Pero nagkumpisal ka na sa krimeng ginawa mo. Wala kang katibayan. Meron, Donna. Ano? Sandali. Yung cellphone mo, nirecord mo ang usapan natin? Tama ka. Para wala ka ng takas, Donna. Sumuko ka na. Parating na ang mga pulis para hulihin ka. Jacob! Huwag mo kong huwakan. I'm sorry, Donna. Pero kailangan mong pagbayaran ng mga kasalanan. Kailangan ni Camila na makamit ang hustisya. Sorry, Camila. Patawarin niyo ako.